Hello guys, magandang hapon sa inyo. Ako nga pala ulit si Aaron at nandito na naman tayo sa ating weekly investing video. So ang gagawin natin guys is yung ating Philippine stock portfolio. So meron tayong 5,000 weekly allocation para dito. So ayun, lagi yung tandaan kaya tayo nag-i-invest is para lumago yung pera natin at the same time may pang retirement fund tayo. 'Di ba? Para mapalago natin yung wealth natin, may pamana tayo sa mga anak natin, 'di ba? Ito yung mga perang within 25 to 30 years bago mo gamitin. Or hindi siya talaga kawalan. Kumbaga mawala mo siya, that's part of it, 'di ba? Sabi nga nila, you don't invest yung hindi mo pwedeng mapatalo or mawalang pera, no? So ito yung mga disposable income na tinatawag. Okay, so gumagamit tayo ng fundamental analysis at nagda-dollar cost average tayo sa ating mga investment, no? So, ayun, before tayo mag-start, gusto ko lang ipakita sa inyo na ito yung sa totoong portfolio, no? Security Bank. Actually, meron din tayo sa portfolio natin dito. So, ito yung Security Bank ko, no? So, halos quarterly, nagbibigay yung Security Bank mo. Just imagine, 500 pesos. Siguro ang puhunan ko dito, nasa 20 to 30,000 yung nilagay ko na Security Bank sa totoo kong account. So, imagine mo, nakaka-receive ka ng nasa ganito, 500 pesos. Paiba-iba siya ha. Pero ayan yung mga sinasabi ko sa inyo na ang stock market ng Pinas, hindi man siya gano'ng tumataas. Lagi kang makaka-receive ng dividend. Quarterly, minsan semi-annually or every 6 months, minsan every taon. Okay, so pangalawa is ito, yung max, no? Yung max dyan, naka-receive din tayo ng 300 pesos. Hindi na masama, di ba? Okay, ayun yung mga sinasabi ko sa inyo na mga pagbibigay ng dividend. So mapunta tayo sa portfolio natin. Kung papansin nyo, ayan no, sabi dito market value 136,000. So out of that, lugi pa rin tayo ng 1.71%. Ngayon naman kung ipipindutin ko to, biggest loser natin is Union Bank, then Pure Gold. So 10,000 invest na sa Pure Gold, no? So kung weight ang pagbabasihan, masyado pa rin marami yung ano. So probably I'll go with Converge this time. And kasi ito yung pinaka-konti natin. Converge, we're still up a lot. Converge and probably PLDT. I'll go with Converge and PLDT. 2,500 sila. So ilalagay ko dito no, so after the video tsaka ko na lang siya ibibili. Okay? So PLDT 2,500 tsaka Converge, CNBR Converge is 2,500 din. Okay? Mamaya ko na siya idadagdag. So guys, ayun lang, ulitin ko dito financial advice. So nag-dollar cost average lang tayo. Bakit ito yung pinili ko? Kasi medyo payat, no? Pag sinabi kong payat, yung weight natin, weight percentage ng portfolio natin, masyadong mababa sa Converge and PLDT. Okay? Kaya ko siya napili na paglagyan, no? Bakit hindi yung RFM? Kasi we're up to 11%. Pag bumaba yan, I'll buy. For sure, I'll buy, no? Okay? So, guys, ulitin ko lang dito, financial advice, gawin niyo yung due diligence nyo. PLDT is one of the biggest company, blue chip company. Converge as well, malaking company siya sa Pilipinas. At makikita nyo naman, di ba, halos lahat ng Pilipino kailangan ng wifi. So, ayun, nag-diversified ako doon. So, ako nga pala ulit si Aaron. Salamat sa panood. So, idadagdag ko siya, no? Itong 5,000 na allocation natin ko lang sa dalawa. So para hindi lang matagal, hindi ko na siya mapakita sa inyo. Pero, ang masasabi ko lang is long term tayo, no? 5 to 10 years. So, importante rito yung pag-save ninyo. Pag-iipon ang importante dito, eh. Tapos, para may pang-invest ka. Kasi kung hindi ka makakapag-ipon, kung wala kang disposable income, wala rin silbi, di ba? Hindi ka rin makakapag-invest. You cannot take advantage, lalo na, especially right now, na sobrang baba ng stock market ng Pinas. Okay? Hindi ko sinasabing ito na yung bottom, pero malapit na tayo.
Okay? Salamat sa panonood and see you in the next video. Bye for now.